Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay nagpalabas ngayon ng footage underwater video. Ito ay underwater video nila kahapon ng kanilang retrieval kung saan meron silang nakuhang 4 na sako, which is dalawa doon ay may laman na pwedeng matawag na mga ebidensya ayon sa ulat. At dahil napakaraming nagbabas sa PCG na tanim sako, tanim buto, parang sa airport lang no, na tanim bala. Tanim buto daw, tanim sako. Ibig sabihin nilagay lang daw doon, nandin kinuha. So, ito ngayon, makikita natin na talagang gutay-gutay, nilulumot at lumang-luma na ang mga sako na ito. At meron pang nagsabi na paano nakuha yan, gutay-gutay na nga eh. Ipinaliwanag naman yan ni Commodore, sino ba yung Commodore na gwapo? Pinaliwanag niya na gumamit sila ng fishnet na maliliit ang butas, yung smaller mesh na fishnet, para nga hindi sasabog yung, bago nila hinatak pa itaas ay nilagyan muna nila ng fishnet, binalot muna and then hinatak. Fishnet na ang gamit sa paghatak pa ibabaw. Kaya yun, kaya nadala ang mga sako pa itaas. Maraming nagsabi na paano madala yan, gutay-gutay. Nako, sintido ko mo naman gamitin natin mga kababayan. Okay, so narito na ang video courtesy ng Bilyonaryo Channel, atin panoorin. The Philippine Coast Guard has officially released drone and underwater footages from Day 2 of the search and retrieval operations in Taal Lake. During the operations, 2 sacks were located, both covered in mud, algae, and other debris. According to PCG Commodore Geronimo Tovilla, the sacks contained sinkers, including sharp and heavy rocks. However, authorities have yet to disclose details on the other contents of the recovered sacks. Technical divers faced several challenges, including zero visibility and strong underwater currents. Ayan, so napakaraming challenge para sa ilalim. Malakas palang current sa ilalim at zero visibility. Gumagamit nga sila ng flashlight. Kasi murky ang tubig. Ibig sabihin niya na parang may mga alikabok sa ilalim. Kung sa ibabaw pa yan ng lupa, maalikabok. Ay talagang hindi malinaw, hindi mo makikita. Kailangan ng malakas na flashlight katulad niyan. Ito, isa-isahin natin na ayan, kitang-kita yung hibla ng sako, di ba? Ayan, gutay-gutay. Ayan, ayan, yan, sakong-sako yan, At paano nila yan natagpuan? Well, hinihipo-hipo daw nila kasi nakausbong siya eh. Hinihipo-hipo nila at ang ma-feel nila na sako, ayan, nabutas ng itry nila paghatak, kaya nagkagutay-gutay. Kaya nang muling nag-dive sila, kaya tumagal yung kahapon. Alas 2 ng hapon nakita pero naahon alas 4 na. Dahil nga bumili pa sila ng fishnet na maliliit ang butas para mailagay yung laman ng sako. Kaya yung nagsasabi ng mga tanimbala, yun daw ay mga trolls vlogger ni Inchik, at kung hindi man, mga DDS vlogger na pinangungunahan ni Maharlika. Yung Maharlika na nandun sa Amerika, yun daw ang unang nag-comment na tanim sako daw itong ginawa ng PCG. Talagang naninira. Hindi sila masaya na ma-recover yan. Hindi sila masaya. Itong mga vlogger na ito, hindi sila masaya na masolve ang kaso dahil nga ang kanilang idolo ay mayroong mayroong dawit, di ba? Alam naman natin na may dawit talaga sila dahil nangyayari ito sa kapanahonan ng kanilang idolo. Hay nako, ang mundo nga naman, meron talagang puwersa ng kadiliman. Ito yung puwersa ng mga maligno, di ba? At ang puwersa ng mga anghel, which is puwersa ng liwanag at versus puwersa ng kadiliman, maligno. At sa kabila naman puwersa ng itong araw na maliwanag, yun ang mga anghel, di ba mga kababayan? Kaya wag na tayong magbas sa PCG dahil napakahirap nga mag-dive niyan. Yung mga nag-dive diyan, mga eksperto yan mga technical driver yan, hindi basta-basta yan na diver. Kung ano ka lang na diver, novice or beginner, hindi ka makaabot diyan.
Hindi ka makakaabot diyan kasi malalim yan. Ayan o. Dito tayo sa una. Ito dito, natamaan ng flashlight. Ayan, ano ba yan, di ba? Yun yung umusbong. Tapos ng paghipo nila ay na-feel nila na, uy, sako pala ito. Kaya pagdating dito, nang hinablot nila, ayan o. Hinablot nila yan. Ayan, naano ka agad kasi marupok na. Ayan o. Ayan. Nagutay-gutay ka agad siya. Ito yata yung pinakauna na mga inihulog dyan sa lawa. At yung nakita natin na hinatak, yun sigurong pinakahuling tinapon na dinukot, di ba? Tinapon doon sa gilid ng pangpang, di ba? At nahatak pa yung sako tapos maitim na rin yung sako, may lumot na. Pero medyo matibay-tibay, siguro dinoble, no? Mga kababayan. Kaya ito, tigil na natin ang pagbabas dyan. Kapag nakita ito ni Maharlika, siguradong mamulat ang kanyang mata, pero hindi pa rin niya aaminin. Sasabihin pa rin niya na tanim sako yan, kahit na meron ng ebidensya. Kaya nga, inilabas na lang ng PCG ito hindi dapat ito ipalabas Kasi mga mga personal na video. At muna ito, classified muna. Hindi dapat ipalabas. Pero pinalabas na lang para matigil na itong mga mga trolls. Alright, so tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Underwater currents. The sacks were retrieved from a depth of 50 to 70 feet, just a few hundred meters off the Taal Lake shoreline of Laurel in Batangas. Ayan, so Laurel in Batangas. Ngayon, bakit nakakuha ang mga divers natin? Kasi sobrang dami kasi, 100 plus ang itinapon dyan. Kaya meron ngang matagpuan na kahit ganyan lang, 5 lang. Pero yan ay with the guidance of our Creator, of our Lord, of our God. Guidance niya yan sa mga nagdadive na doon niya dinadala para malutas na itong kasuklam-suklam at one of a kind na klaseng pag-dispose ng mga kawawang sabongero. Kawawa nga hindi ako makapag-describe ng graphic words kasi na-warning na ako sa YouTube kapag nag-describe tayo ng mga ganyan na mabanggit natin yung mga words na explicit graphic words ay ma-warning tayo sa YouTube. Kaya hindi ako gumagamit ng mga words na yung grabe. Alright, so anong palagay nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Pag-i-comment sa ating comment section. Ito ba ay tanim sako sa tingin nyo? At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.